meron po tayo nakitang post galing po kay Attorney Jesus Palsis. At sabi nga dito mga kababayan, ayon kay Tweety Bird, ang tingin ng Malacanang and the First Lady ay nagkakalat daw sina Secretary John B. Cremulya and Secretary Frederick Vida. Sisisantihin na yan at ilalagay na si Sonny Trillanes sa DILG and Benhur Abalos sa DOJ for tweed. Bukas, yan yung nakalagay dito mga kababayan na, tapos may charot pa. Pero, syempre hindi tayo magbabase sa isang source lang. Hahanap pa tayo ng iba mga kababayan. Kasi nga, kung pagbabasihan po natin itong sinabi ni Atty. Jesus Palsis, ano daw ang tingin daw ng Malacanang mga kababayan at the First Lady dito sa nangyayari sa ginagawa ni na John B. Cremulya at Frederick Vida, pagkakalat na lamang mga kababayan. Kasi nga, ano ba ginagawa ni John B. Cremulya? Di ba puro pa press con? Puro pa press con mga kababayan. At ano ba ang ginagawa ni Secretary Vida? Di ba hindi nga nila naabutan itong si Saldico? Pumalpak nga sila sa point na yon mga kababayan Kaya kung titingnan nyo, talagang ang dapat ipalitan sila. Yun yung pinakamainam dyan. Dapat palitan sila kung hindi na po nila kaya yung trabaho. Ano po? So ngayon, naghanap po tayo ng iba pang source. At eto, nakakita nga tayo. Sabi dito sa Abante, una sa balita, Benhur Abalos, Sonny Trillanes umuugong na pasok sa gabinete. Bakit daw mga kababayan? Eto, tahimik ang Malacanang sa mga ulat. Nababalasahin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang gabinete. Ngayong natapos na ang 1-year appointment ban sa tumakbo noong 2025 midterm election. Kabilang sa umuugong na mabibigyan umano ng pwesto ay si dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na natalong kandidato sa pagkasenador at dating Senador Antonio Trillanes Deport na natalong alkalde sa Caloocan City mga kababayan. Sabi pa dito, ibinahagi ni veteran columnist Ramon Montulfo sa kanyang Facebook account na manunumpa na bilang Justice Secretary si Abalos sa mga susunod na araw mga kababayan. So ibig sabihin, malaki ang posibilidad, allegedly, na maitalaga bilang DOJ Secretary ito pong si former DILG Secretary Benhur Abalos mga kababayan. At doon naman po sa DILG, malaki ang posibilidad mga kababayan na ang mailagay po dyan, allegedly, ay walang iba kung hindi si former Senator Antonio Trillanes. Kasi kita nyo naman mga kababayan pit na pit talaga kay Trillanes yung pagiging sekretary ng DILG. Bakit natin nasabi? Kasi kita nyo una, walang kinakatakutan. Pangalawa mga kababayan, kapag trabaho, hindi puro pa press con. Kaya nga napupunan niya ito pong si John B. Cremulya dahil nga sa pagpapapreskon mga kababayan, tila hindi na nagagampanan yung trabaho dahil puro papogi na lang ang ginagawa. So ngayon sabi pa daw mga kababayan dito, basahin pa natin. Benhur Abalos is taking his oath as the next Justice Secretary in the next few days. Say may Tweety Bird sa ad ni Tulfo. Abalos resigned as DILG Secretary and ran for a Senate seat. In the last election, he lost. The Senate lost is DOJ again mga kababayan. Yan yung pagkakasabi dito. Ibig sabihin, malaki nga ang posibilidad na si Secretary Benhur Abalos yung italaga bilang secretary ng DOJ. Ano po, sabi pa dito, wala pang idea ang Malacanang kung mabibigyan ng pwesto sa gabinete sina Abalos at Trillanes. Siguro kapag mayroon na pong akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayaw kong pangunahan ng ating Pangulo sa ad ni Palace Press Officer Atty. Clark Castro sa isang Palace briefing mga kababayan. Sabi pa dito, hindi rin nagkomento si Castro sa report na si Budget Undersecretary Kim Robert De Leon ang papalit kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo. Lumutang din ang balitang papalitan si Interior Secretary John B. Cremulya kung saan mismong si Trillanes ay dismayado rito dahil hindi nahuli si Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, itinanggi naman ni Department of Information and Communication Technology Henry Aguda na nag-resign siya sa gabinete ni Pangulong Marcos. O yan yung pagkakasabi dyan mga kababayan. So ibig sabihin, may posibilidad na baka ang mailagay sa DILG ay etong si former Senator Antonio Trillanes at sa DOJ naman ay etong si former DILG Secretary Benhur Abalos. Kasi mga kababayan, ito talaga kailangan to ngayon.
ng mamamayang Pilipino. Dahil ang kailangan po talaga natin ngayon yung marunong magpatupad ng batas. Hindi yung puro papreskon at puro papogi yung ginagawa, kasi hindi naman po talaga makakatulong sa atin yung puro papogi eh. 'Di ba? Hindi makakatulong sa Pilipinas 'yan. Yung puro papogi ka. Ang kailangan ng bansa natin ngayon yung marunong magtrabaho. 'Di ba? Kita nyo, kung mapapansin nyo kanina, nabanggit ni Atty. Lorna Kapunan na November pa pala itong arrest warrant ni Senator Bato. Pero nakakapagtaka dito, bakit hindi tinrabaho ng DILG? Kung may katotohanan man yung usapin na yon. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, hindi ko rin masisisi si former Senator Antonio Trillanes kung bakit niya nasabihan na hindi nagtatrabaho itong si Secretary John Vic. Biruin mo, ang naisagot nga lang ni Secretary John Vic, I respect his opinion. Kasi nga mga kababayan, na ito basahin natin yung post galing po sa News 5. Sabi dito, hindi nagtatrabaho. Matipid ang reaksyon ni Department of Interior and Local Government, DLG Secretary John Vic Remulla, sa pagsabi ni dating Senador Sonny Trillanes na hindi umano siya nagtatrabaho. Puna ito ni Trillanes dahil sa bigo umano ang DILG na mahanap at maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant galing po sa International Criminal Court mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, hindi rin natin masisisi etong si former Senator Antonio Trillanes kung bakit sinabihan niya etong si John Vic Remulla na kung binawas-bawasan niya yung kapapreskon niya, baka may nahuli siya. Kasi lahat ng pugante ay malaya under Secretary John Vic dahil hindi naman niya ginagawa ang trabaho niya. Meaning, hindi talaga siya nagtatrabaho. Kaya dapat talaga mga kababayan, para sa akin in my personal opinion, dapat po talaga palitan na siya. Di po ba? Ako sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pagka okay yung ginagawa, pupurihin pa natin yan. Kapag ka nakikita nating nagtatrabaho, pero kapag ka nakikita natin kahit pasabihin na yan ay kaalyado ng presidente, tauhan, na miyembro ng kanyang gabinete, pag nakikita nating depektibo na or hindi na nagtatrabaho mga kababayan, hindi naman pwedeng mananahimik tayo. Di po ba? Kailangan natin mga kababayan ng taong nagtatrabaho para sa kinabukasan ng mga kababayang Pilipino po natin. At hindi ata nabibilang doon si Secretary John Vic kasi nga mas nauuna pa yung pagpapapreskon niya mga kababayan kaysa sa paggalaw po niya at pagtatrabaho niya. Di po ba? So ngayon mga kababayan, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit posibleng mapalitan etong si Secretary John Vic Remulla bilang Secretary ng DILG. At saka mga kababayan, ito pag-usapan din po natin etong isa sa mga nakita po nating balita galing po sa Manila Bulletin. Di po ba? Wait nga lang, kuhanin ko nga yung kasi baka sabihin ng iba lang natin yan, gawa-gawa lang natin yan. Ito yung source natin, Manila Bulletin. Kasi tila nagkakaroon na ata ng unsehan doon po sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines mga kababayan at dito po kay Atty. Baligod. Bakit? Dapat pala magkakaroon po ng pagsisiwalat etong nagpakilalang mga miyembro mga kababayan ng Marines. Wait nga, lalipat natin dito kasi tinranslate ko yan sa para maintindihan natin. Ito yung source natin pero inilipat po natin dito yan. Yan. Sabi dito mga kababayan, Truth Forum by ex-Marines dissolves into Disaray. Yun po sabi dito mga kababayan, Disari. So sabi po dito, nagkakagulo ang Truth Forum na pinangunahan ng mga dating Marines. Inilarawan ng mga organizer ang pagtitipon bilang isang pampublikong forum para po sa paglilinaw. Ngunit sa kabila ng naunang pangakong magiging bukas ito sa media, biglang pinagbawalan ang mga pangunahing outlet ng media na makapasok sa lugar. Dahil dito agad at sama-samang nag-walkout ang mga mamamahayag. Kasi nga mga kababayan, siguro ang gagawin nung nagpakilalang miyembro ng Marines mga kababayan, yung 18, ikakanta na po nila. Kung sino po nag-utos sa kanila para mag-imbento ng kwento at gumawa ng kung ano-ano mga kababayan na pagbibintang dun po sa iba't ibang mga politiko na inakusahan nila. Ang problema, nung magsisiwalat na sila, pinagbawalan po yung mga media allegedly na maikanta
kung ano po yung sasabihin nung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin iniharap ng whistleblower sa umano'y pork barrel fund scam na si Atty. Levy Baligod ang 18 lalaki na sinabing dating katrabaho ni Orly Gutesa noong ito ay nagsisilbing security personnel ni Saldico sa isang press conference sa San Juan City noong Pebrero 24, 2026. Ay sa kanila, umano'y naghatid sila ng mga mali-maletang pera na puno ng pera sa mga bahay ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang si Ko, ang Pangulo at ang dating House Speaker at late Representative na si Martin Romualdez. Larawan mula kay dating Representative Mike Defensor, isang forum na layuning ilantad ang katotohanan. Kaugnay ng 18 umano'y dating Marines ang iniuugnay sa kontrobersiya sa flood control na tinaguri ang Maleta Boys. Sabi pa dito, na sinasabing naghatid ng bilyon-bilyong piso sa mga maleta kay dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico ay nauwi sa kaguluhan noong Biyernes, Mayo 8 sa Valle Verde Country Club matapos mabigo ang pangakong transparency at napalitan ito ng media blackout, mga kababayan. Kasi nga dapat isisiwalat na nung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, kung ano nga ba, mga kababayan, yung totoong nalalaman po nila. Kaso nga lang ang problema, yung pangako na ilalantad po sa mga media, hindi na po nangyari. Kasi nga binlockout, mga kababayan, yung media at hindi po pinayagang makapasok. Ganyang katindi. Malaki nga talaga itinatago, baka nagkakaunsihan na, kaya ikakanta na nung 18 dating miyembro ng Marines kung sino man yung nag-utos at nagbayad sa kanila para siraan, mga kababayan, ang presidente at yung ibang mga politiko. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Inilarawan ng mga organizer ang pagtitibon bilang isang pampublikong forum para sa paglilinaw. Kasi nga may lilinawin daw yung nagpakilalang dating miyembro ng Marines, yung 18, mga kababayan. May lilinawin daw sila sa publiko. Siguro sasabihin na po nila yung katotohanan kung sino po nag-utos sa kanila. Ngayon na nangyari, sabi pa dito, gayunman, sa kabila ng naunang pangako magiging bukas ito sa media, bigla ang pinagbawalan ang mainstream media na makapasok sa venue na nagbunsod ng agaran at organisadong pag-walkout ng mga mamamahayag. Ayon sa Facebook post ng social media page na si General Talk at niretiradong Air Forces General na si Romy Pokis, nakatakda sanang ganapin ang event mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. at inimbitahan ng publiko upang masaksihan ang umano'y expose ng mga dating Marines kaugnay ng isyo sa flood control daw, mga kababayan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang mga organizer kung bakit biglang isinagawa ang event ng sarado sa publiko. Matatandang ipinakilala ni Levy Baligod ang 18 lalaki sa isang press conference sa San Juan City bilang mga dating katrabaho ni Orly Gutesa, isang retiradong Marine na lumutang bilang testigo sa Senate inquiry kaugnay ng umano'y maanomalya sa mga proyekto sa flood control noong Setyembre 2025, mga kababayan. Sabi pa dito, sa kanilang sinumpaang salaysay, iginiit ng grupo na nagatid sila ng 805 billion sa ilang opisyal ng gobyerno kabilang sina Ko at ang kasama daw po ang Pangulo at itong si dating House Speaker Martin Romualdez at mamamayang liberal Party List Representative Laila de Lima at dating National Security Advisor na si Eduardo Año at iba pa. Ang naturang pera ay umano'y konektado sa mga maanumalyang proyekto sa flood control. Ngunit maring itinanggi ng mga pinangalanang opisyal ang aligasyon ng grupo. Nilinaw din ng Philippine Marine Corps or etong PMC na 4 sa 18 lalaki ay hindi kabilang sa kanilang hanay, habang ang karamihan sa grupo ay dismiss na sa serbisyo ng may kapintasan o may ginawang kasalanan. Noong Marso, naghain ng kasong kriminal si Eduardo Año sa Department of Justice laban sa mga dating Marines dahil sa nag-uugnay sa kanya sa affidavit hingil sa umano'y paghahatid ng suhol. Yan po, mga kababayan. So ngayon, ang nangyari dito, pagkatapos nila magpatawag ng media, siguro hindi na magkasundo, mga kababayan, dahil nga dun sa bayaran at nagkaunsehan na, kaya hindi po natuloy yung expose na dapat ilalabas nung nagpakilalang dating miyembro ng Marines, mga kababayan. Ito na nga po yung sinasabi ko Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, sila rin ang maglalaglagan dyan sa huli.
Kasi nga unang-una, kapag ka kasi ikaw ay bayad, tapos nagsasalita ka ng laban sa gobyerno at wala namang katotohanan yan, maniwala kayo sa hindi mga kababayan, aanihin din yan ng mga yan. 'Di ba? Aanihin din yan ng mga yan. Yung mga paninira nila kay PBBM, aanihin at aanihin po nila yan pagdating ng araw. Sa tingin ba nila pag wala na silang pakinabang doon sa tao na nag-utos sa kanila para siraan ang gobyerno mga kababayan, sa tingin ba nila hindi sila gagawa ng masama ng mga tao na yan? Kaya nga dapat habang maaga pa, ikanta na nila kung sino yung nagbayad sa kanila, nag-utos sa kanila para siraan ang presidente mga kababayan at idawit dun sa maanumalyang flood control. Kasi paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na ang presidente mga kababayan, kung kasabwat siya dyan, hindi niya po pa iimbestigahan yan. 'Di ba? Kung siya po ay kasabwat dyan, hindi niya po pa iimbestigahan yan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, tatamaan din siya dyan. Kaso ang problema, pinaimbestigahan po ni PBBM eh. Di po ba? Meaning mga kababayan, wala siyang kinakatakutan. Dahil nga, alam niya sa sarili niya na malinis po siya. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.